Congressman, opo, alam po naman siguro ninyo, no, may kanya-kanyang versyon. Pero po ang mga unang pinaka-contentious issue dito is that yung muna pong degree ng pagbabawal, second degree or fourth degree of consanguinity or affinity. Kayo po ang inyong version, ano ho ba? Well, second degree ang napasa noon sa komite. Pero before that, Ted, una muna, ang dynasty affects two things, no, major things. Equal opportunity and level playing field sa political competition, sa election. Ang second, yung poverty incidence, and of course, corruption and so on. So dalawa yun. Kaya napaka-importante ng pagpasa nito to address that equal opportunity issue. Specifically, and of course, poverty. Kasi hindi naman ibig sabihin na pag nawala na ang dynasty, wala na yung poverty. Nandyan yan. Ini-exacerbate o pinapalala lang ng dynasty ang poverty. So, having said that, nang pumasa yan sa komite, ang main argument namin noon, at least ako, kasi marami yung marami yung mga gusto nilang i-debate. Kung ni-recognize naman natin na ganito ang impact niyan at masama yan, and of course, all bills in the House ngayon, and I'm sure sa Senado rin, sinasabi nila masama nga naman talaga. Inamin naman ng lahat ng author na congressman, dynasty man o hindi. Ang sinasabi ko noon sa komite when I was the lead author then, affirmative action to ha. May impact talaga to sa equal opportunity sa mga fairness and i-level kasi natin ang playing field, social justice. So bibigyan natin those who are blessed in life, bibigyan natin ng more in law. Parang sa party list ba? Na hindi kayo pwedeng tumakbo sa 20% ha. And everybody accepted that naman. So ngayon, nung nasa committee na, debate sa second at sa fourth, ang aming final na committee report is second degree of consanguinity and affinity. Basta, ang in-insist namin noon, isa lang. Okay. Kahit anong pagdidebatehan natin, isa lang ang pwedeng tumakbo. Pag dalawa, disallowed na. Okay, sige. So when we speak about second degree hanggang kapatid. Yes, hanggang kapatid. Lolo, lola of course, tatay, nanay, anak. Opo. Alright, opo. At kumbaga yung parents hanggang brothers and sisters po ito. Lolo kumbaga. Correct. Alright, sige. Correct. Opo. Yung fourth kasi hanggang first cousin. Okay. Ang version ang inyo pong version second degree pero isa lang either national or local. Yes. Okay. Isa lang kasi Ted, whatever debate, ang pinaka-crucial na decision ng komite talaga, ilan bang i-allow? Kung isa o di isa. Kung sabihin ng komite dalawa o di dalawa. Hindi na magdidebate, lokal ba yan o national. Okay. Wala ka man pakialam kung saan ka tumakbo, basta dalawa lang. Sige. Yun ang importante. The moment you resolve that, tapos na lahat ng diskusyon. Okay, sige, ganito. Alright, kasi po doon sa grupo po nila, yung ating kaibigan sa Kontradaya, ang kanila, pwede dalawa, isa lang national, isang local. No? Pili kayo, isang local, isang national. At ganun din po naman ang ilang pong panukala ng ibang mga kongresista. Dalawa lang. Yes, kumbaga. Of course, I side with the makabayan. Isa lang. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!